In a little while from now, if I'm not feeling any less fine, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. I climb it to the top, will throw myself off in an effort to make it clear to you, whatever like when you were shattered, left standing in the lurch at the church where people saying, my God, that's time he stood her up. No point on us remaining. I might as well go home as I did on my own, alone again, naturally. Looking that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to, rooted to the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, got me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His mercy, he really does exist. Why did He desert me in my hour of need? I'm indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Patrick! Patrick, andito na ako! Patrick, asan ka ba? Sabi mo sumunod ako dito sa Canada, andito na ako! Grabe, Patrick, excited na ako makita ka! Sinuot ko na itong wedding gown natin at wedding gown ko kasi sabi mo di balik ka ng kasal natin dito! From Manila, punta rito, ikaw ang suot ko sa aeroplano! Pinagtataon na naman ng mga kababayan natin kasabay ko sa flight. White lady daw ako. Tarantado yan mga yan. Ay ako, Patrick, andito ako. Nasa na yung Patrick na yan? Kanina ko pa siya hinahanap. Alone again, naturally. Now looking back over the years, whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her in dark with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally. Alone again, naturally. Patrick, andito na ako. Nakita niyo ba si Patrick? Siya po ang babakasal po kami dito sa Canada kasi legal daw dito eh. Mabuhay ang Canada. Thanks. Nakuha ko lang kasi sa Toronto. Tinitor lang ako. Nandun sa nakadisplay lang doon sa venue namin sa Toronto. Ninako. Puro amag pala. Ay, nako. Excited na ako makita si Patrick. Imagine ninyo, 20 hours yung flight. Manila hanggang dito sa Canada, isuot-suot ko na sa aeroplano. Ang problema ay
sana nilang ako. Makati. Tapos, yung mga kababayan natin, pag nagsisiyara ko paglabas ko, binubuhusan ako ng bigas sa mukha. Sumisigaw ako, buhay ang bagong kasal! Gago yan mga yan. Well, that man, importante dito na ako. Magkikita na kami ni Patrick. Well, yun po na itatanong si Patrick ng aking first love. As in, high school kami nang una kami magkakilala ni Patrick. Fourth year high school actually. Transfer lang kasi si Patrick. So yung teacher namin ng first class, nag-check ng attendance, Roberto Lagarde, present. Jonathan Anthony Lapus, present. Patrick Laput, present. Bagong mukha. Tapos magkatabi kami. Isang letra lang ang pagitan. Lapus ako S, Laput siya T. Kaya buong araw ko, nung first day ng school, tinitigan ko talaga siya, malagkaklase. Siya ka tinitigan din niya ako ng masama. Sabi niya siya sa akin. Pero hindi, may kasuplado ko siya nung una. At first lang naman. So ang ginawa ko, tutulungan ko siya sa mga assignments niya. Well, may sana ako gumagawa. Isang mas mataas pa yung grade niya sa akin. In fairness, yung mga baon ko, lagi, kasi nga, lapis ako as in S, siya naman lapot as in T. Kaya yung baon ko lagi din S, sandwich. Siya din nagbabaon ng T, tinidor. Nakikikain lang siya lagi sa baon ko. Well, siguro nagayuman ng mga dinadala kong sandwich, kaya yun, naging kami na. Kaya nung pag-graduate namin ng high school, nag-decide kami ni Patrick na dapat sa eskwelahan na may S tsaka T, kami mag-aaral. Nag-enroll kami sa UST. Bongga, di ba? At si Patrick nakuha siyang varsity player sa UST. Eh, di mo na marunong basketball. So, nag-apply akong cheerleader. Hindi ako natanggap, ang bigat ko daw. Buong team na yung bumubuhat, hindi kaya. So, pumayag na lang ako maging mascot. Yung UST Tiger, ako yung nasa loob noon. Ba't akala nyo, mas mahirap maging mascot, no? Naging mascot na ba kayo? Pag umutot kayo, kayo lang makakaamoy. Try nyo! Yung Patrick yan, in fairness S at saka tigil tawagan namin. Ang tawag niya sa akin, Sweet S. Ang tawag ko sa kanya, Tart. T. Sweet, di ba? Isang tawag mo sa akin, Sweetie Pie. Tawag ko sa kanya, Tootsie Roll. Ay, magkaaway kami. Sinisigawan niya ako sa S pa rin. Sira ulo. Gumagante ko, T pa rin, tarantado. Pero wala nalambigan kami, ang tawag niya sa akin, S pa rin, Sirena. Kasi kalahating tao daw ako, kalahating isda. Mukha daw akong sap-sap, S pa rin. Siya naman, tawag ko sa kanya, T. Tikbalang. Si Pati kasi kalahating tao, kalahating kabayo. Kabayong kabayo. Gagi siya. Minsan gusto ko nga yung taliyak, lakad-lakad sa mall. Pag nagtatali kami ni Patrick, SNT pa rin. Sumisigaw ako na, Sarah. Siya na sumisigaw, Taraf. Tapos ayun na, matatapos na siya. May lalabas na. Lapot na. Maging magkaibigan ko din na yung mga barkada niya. So, sabi ko, sure, why not? So, ginawa niya minsan, niyaya niya ako sa isang lugar, tahimik na tahimik. Nakita ko parang may mga candle lights, kinikilig ako. Tapos blindfold niya ako kasi surprise daw. Dinala niya ako sa kwarto, tahimik na tahimik, tapos may mga candle lights. Maya-maya po, tinawag niya yung mga barkada niya, amazing ako. Sinali ako sa frat. At least ngayon, barkada ko yung mga barkada niya. Habang tugungan ako, tinatakbo ko sa ospital, yung mga barkada niya sumisigaw na, welcome, welcome. Dabo yung mga yan. Hanggang sa mga time, pupunta na kasi sa Patrick sa Canada kasi tinitisyo na siya ng parents niya. Pero bago siya umalis, may surprise daw siya sa akin. Nakita ko, kasama niya
niya yung mga friends niya, may mga dalang camera. Sabi ko, God, shit. Pilit ko nahiyala ko yung, oh my gosh, ito na yata ito. Magpo-propose na yata. Kasama yung mga friends, may camera off it. Tumutulo-tulo yung lawin. Oh, binabalik ko na lang. Biglang lumuhod si Patrick sa harapan ko. Oh my God! Kinuha niya yung kamay ko. Oh my God! Maya-maya ko, feeling ko tatanungin ito yung ano. Kasi ito yung nag-propose kasi si Marian kay Dean, kasi Dean doon kay Marian, si John Ross kay Isabel Oli, si Chis kay Hart, kakabagin ko ni Patrick. This is it na. Sabi ni Patrick, sweet, will you? Yes! Nag-yes ako kagad! Maya-maya ko, naramdaman ko, nabasa ako. Ang sasabihin pala niya, will you take the ice bucket challenge? Basang-basa ako. Malamig. Maginaw. Umiyak ako, punta ako sa kwarto. Umiyak ako nang umiyak. Gusto nakatulog na ako pag-gising ko. Umiyak-sing-sing na ako. At may note, sabi niya, I'll see you in Canada. Doon tayo magpapakasal. P.S. Kumuha ako ng pera sa pitaka mo. At least nagpaalam. Ang sweet talaga niya. Kaya dito na ako ngayon. Hinaharap si Patrick. Dito ako yung magkikita. Ay, naku, Patrick. I'm so excited to see you. Grabe na to. Oh, wait. Oh my God, wait. I'm sorry. I'm so stupid. Oh my God. Sabi nga pala niya, nagpalit siya ng pangalan dito sa kanan na letter T din. Tim Hortons. Yun ang dapat kong hanapin sa Canada, Tim Hortons. Excuse me? Makita niyo ba si Tim Hortons? Excuse me? Ay! Oh my gosh. Eto na siya. This is it na. Ay, na siya. Sino nakikita ko dito? Ay, ang ganda! Naku, pag nagkaanak kami ni Patrick, ganyan ang gusto kong mukha ng bata ng anak namin. Ganyan ka nakapalda, tapos ganyan din yung buhok. Ay, ang cute-cute. Kahit lalaki anak namin, gusto ko ganyan yung tsura.